masasabi natin ngayon sa Duterte administration? I think ngayon meron na tayong gobyerno na maliit na mamamayan. Okay? Straightforward. Wala na yung marami bang salita. And the national campaign na yung drug maintenance sa Pilipinas ay nagaganap na. So, isa yan sa kanyang kampanya noon at natupad mo sa akin. And I've been saying Pilipinas ngayon ay masyadong meron ka ng seguridad or safe. Sa pamahalaan Duterte administration? Super ganda ang pamamalakad ng Duterte ngayon. May pagbabago talaga. Tunay na pagbabago. Ito na, nakikita na natin ang tunay na pagbabago sa pamamalakad ng Duterte administration. Ang Philippine flag. Ayun. Ayun. Okay, assembly na simple. Okay, to start our short program this afternoon. Okay. Dito kita, ayan. Ladies and gentlemen, in behalf of the DDS Hong Kong chapter for the number 924, Duterte and Pato, we support the war of drugs in the Philippines. We can start our program by the Philippine National Anthem.
We would like to call Ma'am Nora for the opening prayer. Our God Almighty, we thank you for that once again you gather the DDS in this place to have a short program. We do pray, O Lord, that let your divine guidance as we have our program until its completion. Father, may the spirit of unity, may the spirit of cooperation, humility, as we gather in this place, let your divine protection be each and every one of us. In Jesus' name, amen. And for the opening message, we would like to call Jeanette. Isang makasigaw na Duterte nga. 1, 2, 3. Duterte! So, welcome sa ating lahat sa mga ka-DDS ko. Thank you for the response. Alam naman natin na pinaglalaban natin ngayon is war on drugs. The other week, ano naman natin, Resign de Lima. So, we got it the 400K views sa kanta ni Boss Elmore. So, isang napakalaking ano talaga. And last night, nag-interview po kami sa international media. So, para mapaabot naman yung suporta ng Emilio Group DDS Hong Kong. So, welcome po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo up to now kay President Duterte. Alam naman natin na hindi natapos yung pagsuporta natin sa kanya na mapaupo siya. So, up to now, we need to be active and help him because kasi alam naman natin na international media ang inaano ng mga kalaban niya ngayon. So, alam natin na kung hindi din natin siya susuportahan, hindi natin siya tutulungan na alam kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Walang nangyayari sa pinaglaban natin during campaign period at napupo natin siya. So, salamat sa atin lahat at maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng buong suporta up to now. At hindi naman ito nag-end ang laban natin sa during campaign. Marami tayong mga activities na ginagawa at itutulong natin sa administration ni President Duterte and which is nakaka-bless ng grupong ito dahil up to now nakikita ko na mas lalong dumadami yung sumusuporta kay President Duterte. So, isang bagsak nga dyan sa mga Duterte. Thank you very much and God bless. So, ito po keep on praying lang para sa President natin at lalo na sa safety niya at sa health niya. Sa Ginobos Office. And tsaka yung kaya natin para sa Pilipinas na maprotektahan natin ang ating mahal na Presidente. So magkaisa tayo at yun ang maganda para sa atin kasi nakikita ko pa rin na yung pagmamahal natin at buong suporta. Thank you. Okay. I'll start 924 for the 30th and Bato. I just from Davao at na-meet po yung ating presidente at sama-sama para sa tunay na pagbabago. Laban lang tayo hanggang sa pinaka. Nagkakaisang Pilipino sa handa ako, saan man sa mundo. Ito po, nandito po kami lahat ngayon. Mahal na mahal niya. May mga sumusuporta kay President Duterte. Nagtipon-tipon sa likod ng post office. Laban lang tayo. Kasi para sa ating mga anak, mga apo, at saka sa future ng Pilipinas. Kuya, ano po masasabi niyo ngayon sa eto po yung about 924 and Bato? Laban lang tayo sa kontra para Pilipinas magiging kung hindi man magiging uli galing druga at least kahit na paano kahit na mga 50% o 60% okay na yun sa akin basta mabawasan lang yung druga sa Pilipinas. Maraming salamat. About po kay Senator De Lima, ano po masasabi niyo? Na Senator, I'm sorry, pero kailangan na siguro mag-decide na. Walang sinasabi yung yung witness mo. Pareho lang kayo. Hindi nagkakapareho ng sinasabi. Salamat. Salamat po. Mga layunin para Pilipinas. Okay, we would like to call another member of the group. Hello ma'am, ano po pangalan nila? So we would like to ano pangalan nila? Nancy. Anong grupo po sa inyo? Mindoro. Mindoro. Okay po. Bale, sumusuporta po kayo kay Duterte. So, ano masabi niyo po sa campaign na nagawa ng DDS ngayon?
sa pamamalakad ng Duterte administration? Ano po mas... Patay ka. Si galit si ate. Sundan ko nga si ate. Parang may pinaglalaban pa si ate. Sundan ko muna si ate. Ate, ano po yung pinaglalaban nyo? Medyo bitin po ako dun sa sinabi niya sa harap eh. Ano po pangalan nila? Ano po pangalan niya po? Ako si Altia Ore, pinaglalaban ko po ang wala ang duga sa Pilipinas dahil tumanda na ako. Ito lang ngayon nagpupursigi ako dahil ang aking mga apo ay General Bato. Salamat po. About kay Dilima po, may narinig po kayo na may sinisigaw po. Dilima resign! Yan lang po, dahil ka nakakahiya ka dahil ikaw nagtatrabaho sa public servant pero anong ginagawa mo? Kahihiyan ang dinudulot mo sa Pilipinas! Ang puso mo. Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Ma'am, ano pong pangalan niyo? Doreen. I'm Doreen Machan. Okay po. Ma'am, ano pong pinaglalaban nila dito? Nandito kayo. Bale, saan po to? Wala na. Yes. I'm here because I want to support first eternity and for change, total change. That's it? That's all. Thank you. I won't talk about that. I won't know what to do. I don't think it's really Hello, Nanay. Nanay, taga saan po kayo? Taga... Ilonggo. Ay, Negros. Oriental. Ano po masabi nyo ngayon dito po sa pinaglalaban ng DDS dito sa Hong Kong? Kailangan talaga lumaban tayo. About po sa pamamalakad ng Duterte administration po. Ano po masasabi nyo? Magandang malakad niya. Kaya supportahan natin lahat. About po kay Senator De Lima po. She's finished. She's finished. Hindi niyo po ba siya binoto? Okay, sige po. Thank you. Oh, sino yan? Nakasalamin na yan. Sino ba yan? Si Doraemon? Bakit pa nila? Kaya na po kayo nakikita paikot-ikot. Kayo po, ma'am, ano po pangalan nila? May. Oh, opo. Taga saan po? Okay, Bacolod. Ate, ba't nandito po kayo? Dito ako para mag-supportahan kay Duterte. Since pa na si Duterte is the president. Support na lang ako. Okay, thank you po. Nag-isa-isa kayo, ha? Nag-isa-isa. Nag-mail ka about si Marcelo. Ang nagkita ko doon, nakita ko sa TV, Ma'am, excuse po, ma'am. Ito lang po. Ano po pangalan nila? I'm just with the boy from the OCT. Ba't nandito po kayo? Kasi para namin yung aming presidente na si Mayor nakataw ngayong presidente ko. At saka si General Bato para war on. Nandito po kami para pagtulungan sila na suportahan sila ako dyan sa war para naman mga kabataan sa Pilipinas po maging secure na sila at sa mga kabataan na nasa paligid, secure na sila para sa... Paano ba yung mga kabataan sa gitna? Ba't sa Dublin lang? Ayaw nila pag-compare sa atin. Alam po natin ang mga kabataan sige lang anyway, alam po natin mga kabataan ngayon madaling ma-influensya sa mga kabataan. So kailangan po natin silang i-beware na war on drugs. Oo ma'am, mag-resign ka na. Andito kami lang. OFW kaya resign ka na. Si Dilima lang po ba? About kay Trillanes po, ano masasabi niya? Si Trillanes siyang bastos. Kaya hindi siya dapat naging premier kasi siyang bastos. Bastos po. Hindi ka naman galit kay Trillanes. Galit na galit. Hindi ka galit. Galit na galit. Ang ganda niyo naman natin magalit. Thank you, bye-bye. Ito, isang pundasyon, isang haligi, ang Hong Kong, we would like to call
Hello. Hello, kuya. Kuya, ano pa pangalan nila? Sergio Fortuna from Davao City. Oh, Davao City. Kuya, bakit po kayo nandito? We support Duterte for a chance. Ano po masasabi niyo about sa pinaglalaban nila? About 9244 for Duterte ba to? Pinaglalaban ng Duterte ba to? Masaya kayo namin kasi basta pangarap namin maging matiwasay, malinis yung droga sa lugar namin para yung next generation na papasok naman. Maganda yung pagkakaroon po tayo. So, taga-Davao po talaga kayo? Okay, pareho po tayo. Thank you po. Oh! Talagang gusto nilang magbisayan sa Delima. Talagang galit na galit yung mga DDS kay Delima. Kailangan lang tuloy-tuloy tayo na nanganap. Kuya, ano po pangalan nila? Di po taga-saan po kayo? Oh, ito na ba ito? Ay, okay. O ba po kayo nandito? Dahil para sa aking presidente, pinagod Duterte. Kung meron kami nagugustuhan. Patayin na mga ate, kipakay sa buhaya. Okay. Salamat po. Salamat. Hello. Hi. What is your name, sir? My name is John Gus. You're from where? Originally from Britain. Okay, you just here for what? I've been here 16 years. Oh, so you're a media or a press people? Freelance writer, PR. So what can you say about this program? Well, very easy to explain. I support creative. So you know President Duterte? What can you say about our president? What I said up there, every country should like him. Okay. You like him? I'm hoping one day to be able to meet him. That was the commission. You like Filipino too? My girlfriend might move mine as well. Oh, your girlfriend is a Filipino. Oh, I see. Okay, that's good. Yes, I love the Philippines. Yeah? Cebu is my favourite place. Oh, I see. I love Cebu very much. I will live there for sure. That's why I'm a writer, because I can do my writing anywhere in the world. Okay, thank you so much, sir. Kumuha ng OEC, nabayad pa rin ng 20, tapos pinababalik pa sa regional office sa Pilipinas, may appointment pa, no? Kaya alam ni editor kasi meron din siyang tinanong sa akin na ganitong case, tapos nakatanggap din ako directly ng mga reklamo. So niraise din natin yung pilar nila kung nagkaroon ng system glitch dito, nagka-problema dito kasi hindi pa naaayos yung kanilang system dito para mag-adapt doon sa bagong na sistema na hindi na yung pagka-register mo ituturo ka sa payment counter. So yung mga tao dito pagka-register ay kailangan magbayad, ay di bayad sila, no? Pero dapat na since 15 September. Pero ang hinihirit natin ngayon at mukhang open din naman sila ay hindi na lang yung mga balik manggagawa ang walang OEC, kundi totally tanggalin na. No, tanggalin na yung OEC para wala nang perwisyo, di ba? Pwede na yun, yung visa, ando ng kontrata, andyan ang ating working visa, patunay na OFW tayo, dumaan ang kontrata natin sa DOE. Ano ba? Ano ba patunay? Ate, hello. Ate, kunting katanungan. Ano po? Medyo late na ako eh. Encourage na namin kayo. So, ayun nangyari po kanina dun sa... Sa... Ay, ngayon, yun na yun. Ay, yung maganda naman po yung feedbacks yung sa meeting natin, dialogue with Secretary Vivo Bello. Tutusin po yung mga yun-raise natin ng mga tanong maglalabas sa sila OEC na ng tanggalin nila. So we need to talk about that. Yung approach naman or response is maganda. Maraming napag-raise up naman na tayo service nila sa Philippine Consulate. So nagkaroon naman ng pipating yung sinabat. Sabi nga niya, yung previous na mga bad na nangyayari
now na bagong ikaw ay balik administration, ng magawa. magiging maganda So, na yung hindi mo na kailangan sitwasyon sa Putin Consulate. Kung may inimang problem sa Kailangan bukas na something, uwi mo. hindi tayo mahiya na lumapit sa kanila kasi welcome sila sa mga problema na pre-raise up natin. Unlike before, parang closed door sila at maraming mga problema na so ngayon naman administration ni President Duterte, lahat ng mga problema welcome na welcome. At pati na sa uwan na meron tayong malaki-laking funds. So may ano para tayo feedback, may every year sa COA. So babayarin ka doon, kaya lang babayarin ka lang. Maganda talaga ang ano kanina. So nakaka-bless dahil ang mga question natin, napakabot natin sa kanila. Huwag kayong mahiya, lalo ng mga tumutulong sila may mga problema sa agency. Totoo lang ngayon, ang ano natin sa placement fee, ano na lang, 30%. So, ilan lang po yun, no? Ang ginagawa naman natin, susunod ngayon ay mapapunta dito yung Secretary ng Department of Foreign Affairs. Kasi di ba meron tayong tinutulak na gawing 10 years yung passport. At di ba, at gawing kapresyo lang sa Pilipinas. Ibaba yung presyo at pahabain yung validity. Kasi naman, di ba, 2 years ang contract natin, 5 years si passport. Minsan naman isang beses lang sa loob ng isang kontrata tayo. Eh di dadalawang labas pa, expire na yung passport. Diba? So dapat ding mag-adapt yun sa kagaya natin mga OFW na hindi naman tayo. Hindi ko si uwi na uwi. O di maraming tata. Okay, sulit yung binayad sa passport, eh tayo. Tama. Kailangan natin na medyo habaan yung ano. Hello, ya. So ini-invite pa natin. Unsa kayo mga ngalan? Sumagot pa lang kasi yung ako man na ganyan. Isang official nila, pero hindi pa nagko-confirm kung kailan. But once nag-confirm, kaabutan naman kayo, makakarating yan sa inyo. Sila Elmer, sila Ed, ini-inform namin basta meron tayong mga ino-organize dito. So tuloy-tuloy lang po yung ating gawain para sa pagsusulong ng pagbabago. Alam niyo naman yung pagbabago, hindi yan kusang nangyayari. Kailangan may partisipasyon natin. Kung wala tayong partisipasyon, ay di nga. Hindi pwedeng parang one tapat tayo, gaganyan, hihintayin yung mahulog yung bunga, yung grasya. E paano kung yung sanga ang mahulog? Disgrasya, di ba? Hindi grasya, disgrasya. So, anong pinakamainam? Pinasin natin, tayong humakbang, tayong gumawa, tayong kumilos, para nang sa ganon, yung pamahalaan natin ngayon na bukas makinig. Kasi yun importante, yung dati kasi, edi nga, di ba? Oo nga. So, medyo eng-eng ng konti, so hindi tayo naririnig. Ngayon bukas, importante lang, kahit naman bukas sila, hindi tayo nagsasalita, wala din. So, kailangan tayong magsalita, mag-participate. So, yun lang po. At nakikiisa kami doon sa inyong ginagawa para suportahan yung mga hakbangin sa atin para sa pagbabago. Alam niyo naman, maraming kaaway ngayon ng presidente natin, yung administrasyon. Siyempre, ganoon talaga. Pag may gusto kang gawing maganda, edi meron ding mga ayaw ng maganda. Diba? Dahil nakikinabang sila doon sa ating kaayusan. So, ayaw nila na mabago yung kaayusan. No? So, ganun talaga yan. Kaya kailangan aktibo tayo at participate. No? Dahil siyempre si President Duterte 6 years lang yan. Pagka hindi nangyari lahat ng mga yan, pagka may pumalit na gago-gago, eh di nalintikan naman tayo, balik tayo sa dati. So kailangan nga, kaya importante hindi lang yung iasa natin lahat sa Presidente. Kailangan may partisipasyon ang mamaya. Kasama tayo ng mga OFWs. Doon magmumula yung tunay na pagbabago. So yun po, maraming salamat. Magandang hapon ninyo. Thank you, Sir Eman. Nag-aasa ka din. Si Sir Eman pala ay isang pundasyon sa Hong Kong. Natin naman. Kasama mo masabi about sa ilang program. Marami na yung mga ano. Kaya mga naglalaban yan para sa karapatan, para sa kaayusan natin mga OFW. Mabuhay pa kayo, sir. Okay. By this time, ladies and gentlemen, we like Paul, Ma'am Asol. Salamat. Ate, ikaw taga-asa ka? Ay, taga-asa ka? Ano? Bukid doon, di ay. Asol? Okay. Ate, ikaw naman sabi mo kapag sa pinaglala. Ano? Mamaya na lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Ason ng HK Pinoy TV. Sa media po ako. Ako din po ang inyong reporter para po sa GMA 7. Huwag kayong
nagagalit po sa akin kasi media ko. Ngayon po, dahil nasa media po ako, namomonitor po yung mga balita. Alam ko po na maraming balita na against po sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international. Nagmamonitor po ako bilang tao, hindi po lang media, at kung saan namamonitor po balita, pinapasok ko po yung Elmer. Kasi po siya yung nasa organization nyo. Ako po, tinatry po maging balanse dahil nga po, ayoko din po. Gusto ko rin po maging balanse yung aking reporting. Kaya pinapasok ko kay Elmer at kay Guy, at sa inyo po pinapaako. Ngayon, ang sa akin lang po ay maging critical tayo sa pagbabasa. Ibig sabihin lang po, ang media po kasi ay nagbumong. Ibig sabihin ay bumubuo ng pag-iisip, bumubuo ng konsepto, bumubuo ng ano yung layunin ng tao, ano yung layunin ng isang bansa. So very, very important po ang nababasa nyo, ang nakikita nyo sa TV o nakikita nyo sa Facebook at sa ibang social media. Unfortunately po, ang Facebook na araw-araw natin hawak, no? Pinakamadali no? Lahat tayo may Facebook. Unfortunately, chinecheck ko po yung Facebook ng HK Pinoy TV. Papasin ko, maraming pinopost. Meron pong fake news. Ibig sabihin po ng fake news mula po dun sa isang legal na balita o network, inakat nila tapos pinapresent nila sa ibang pamamaraan na balita. So, isa yun sa klase ng fake news o isang klase ng fake news na nag-compose talaga ng balita na talagang taliwas doon sa mga nangyayari. So, makita ko sa ulo na makita iyon, kung ako po halimbawa nasa media, alam ko ang totoo, hindi. Pag yun na nakita at yung kung ako ilalagay ko sa sarili ko sa iba, paniniwalaan. The fact na na-post yun sa Facebook, kung sino man yung nakabasa noon at pinost sa Facebook, naniwala. Ngayon, ang bilis po ng social network, di ba? Isang share nyo lang, ilan yung kakalat doon, libo-libo. At pag nakapag-share ng isang fake news, imagine nyo, ang dami nyo maapektuhan na maniniwala doon sa fake news. So maging maingat po doon. Although GMSN po ako, nagbabasa po ako doon sa Inquirer, sa ABS, sa Rappler, makasaysayang Rappler, para lang po makita ka malase. Alam ko po na sa kalakhan, ang DOS at Rappler ang pinupunan ng karamihan at Inquirer. May katotohanan po yun, pero bilang kapwa media, naintindihan ko yung kanilang paliwanag, pero may mga fact. Ngayon sa international, kung napapansin niyo po yun, yung nangyari sa New York Times, while ongoing yung hearing sa Senate kay Matubato, the following day, immediately may nilabas ang New York Times, bagong kaligo si Matubato, ang gwapo, diba? Tapos bagong gupit, during the hearing, mahaba ang buhok, mukhang in distress, yung gano'n. So, kasi po yun ng tao. Kasi po ang tao tayong observant tayo di ba? Bakit yun may lipstick na pula, ba't ito orange yung lipstick? Di ba ganun tayo? So, napansin po yun ng paniwang tao. New York Times is a very credible, supposedly, na network, na media. Pero nung nakita ko yung difference kasi nasa TV yung hearing at nakita yung New York Times ng balita, ng video, ang laki ng diferensya. Kahit grade 1, mapapansin ko. So yung mga pangyayari na along the way na meron pong mga nangyayari ng problema sa media. So yung po yun sana, tayo as individual, as naniniwala tayo sa ating bagong administrasyon, maging mapanuri, maging kritikal, maging vigilant. Ibig sabihin, pag ito, yun yung magkaroon ng tamang pag-iisip, no? So yun po, ang kahalagahan ng media. Nasa atin po, individual, grupo, organization, kung paano po natin tatanggapin ang kahalagahan ng balita. Ulitin ko, ang media po ay nagbubuo ng isang kaisipan ng tao, ng grupo, ng bansa. Kung ang binibigay mo sa atin na balita ay hindi nakatuwa at may kamalian, kung
magiging nangyayari sa atin ay isang tao, isang grupo, isang bansa na may maling pagtingin sa kabuuan ng humanidad. Okay? So, iwasan po natin, nagpapasalamat ako na meron kayong grupo dito na nagiging critical kayo, meron kayong one time na isang araw na nag-i-discuss kayo, mahalaga po yun para pag-aralan nyo, ano nga ba dito ang tama, alin nga ba dito yung mali, alin nga ba dito yung tulad po nung last Sunday na nakutan ko dito, inaaway nyo lahat si Delima, yung gano'n. So, kung wala ho doon, kasi po, pag naging critical ka ho, medyo magtitiket na pa kayo, pag-iisipan nyo, ano nga ba yung nagaganap. Okay? So, pag-isipan po natin lahat po ng mga nagaganap. Pati yung pagmumura ni Duterte, di ba? Hindi yun mura na mura. May analysis, may psychological effect, mayroong ganitong pagkano, may economic, may lahat. So, lahat po yun, ang isang salita na nilalabas ng isang tao at pinapasa sa mundo o sa nilalabas ay may kahalagaan. So, yun po yung ibig sabihin na po. At lalo na po ang media kasi meron kaming may platforma ka ng newspaper, may platforma ng TV, may platforma ka ng radyo. So yung platforma niya, pag inilabas mo pa, milyon na makakita, milyon kakapanood, milyon na maapektuhan. So doon po tayo bilang individual, maging critical po. Ngayon, i-advertise ko po HK Pinoy TV namin po. I like niyo po yung HK Pinoy TV News. Sa Facebook, hanapin nyo na lang po yung HK Pinoy TV News. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero maingat po namin nilalabas yung balita namin, pinag-iisipan mabuti, meron kaming editorial team, ano ba talaga yung tama. At yung pamamaraan po kasi ng pambabalita, hindi po kami editorial, hindi sabihin hindi kami nagbibigay ng opinion para maging ganitong isipin nyo. Sabihin namin, pangit siya, hindi po ganon. Ang sa amin po, pamamaraan, kami nagaganap, tulad ngayon, nagaganap, yun lang po yung binabalita namin. Walang bawas, walang kulang. Kasi nga po, kung halimbawa yung ibang tao na nakapanood na nagaganap dito, sila yung magtatanong, ano ang nangyayari, bakit may Duterte? So sila po yung magtatanong. Hindi kami ang magbibigay ng inyo para sabihin, or may Duterte group, no. Okay? So ganun po yung kahalagahan ng media. Maraming salamat po. Okay. Palinawin ko lang yung mensahe ni Ma'am Asun, ha? Nasa journalist kasi, nasa journal kasi siya, nasa media. Kaya media lang siya, media sa entero. Ha? Nasa gitna lang siya. So ang mensahe niya, ang malakas ang mensahe niya, pag sa tingin nyo, magandang dita para kapulutan ng aral, i-like nyo, i-share. Pero kung sakasakali nakakasira sa isang tao o ang reputasyon sa ibang tao, ignore nyo na lang yan. Oo, ignore nyo na lang yan. Kasi, ang kagandahan kasi ganito yun. Italat ang kagandahan, ubusin ang kurakot sa bayan. Ganito yun. Okay, ladies and gentlemen. Ma'am, ano po ulit ang pangalan nila? Nakalain pa tayo. Okay po. Ma'am, hingi lang po ako ng opinion nyo about sa pinaglalaban ng DDS. Hindi nga po pwede magbigay. As individual. Okay. So, hindi po kayo pwede as individual. Okay po. Sige pa. Thank you. Ngayon masahe ko. Perfecto kayo. Kung niniwala kayo sa akin ng sobra kasi meron po, hindi kayo ng gano'n. Okay. Pero, supportado po kayo ni Duterte. Supportado po kayo ni Duterte. Hindi ako magsasalita na ganyan. Neutral talaga. Sige po, thank you. Ang atin lang, gusto natin magsaya dahil Pasko yan, ha? December 27, ang assembly tayo sa mga alas 9 ng umaga. Ang puso pa lang, alas 8 na yun. Alas 9 ang alauna yung mga meeting. Doon na tayo manghalian sa palasyo. Okay, we will take the call. Ang ating magiting na isang pundasyon from Tarlac Group sa Hong Kong. Here. Maraming salamat, brother. Magandang hapon po sa bawat isa sa inyo na ito na muli, nagharap-harap na naman po tayo. At bilang isang Tarlakenyo na
kababayan ng dating Pangulong Abnoy ay Pinoy. Kung ang laban ninyo sa nakaraang administrasyon ay hanggang tuhod, kami na samahang Tarlakenyo na mismong Tarlac ay sa ilalim pa ng talampang namin ang galit namin sa nakaraang administrasyon. So kaya po hindi kami nagsasawa na uma-attend sa anumang laban ng ating bagong presidente na si Mayor Duterte. Kasali kami lagi. Kung pwedeng kami ang manguna upang maipaswalat yung mga bagay pa na hindi alam ng mga tao na kaming mismong taga-Tarlac ay alam namin, kung maaari lang ay maiparating namin sa inyo. So maraming salamat po, at nakita naman po natin ang ating laban na hindi na sayang yung laban natin simula ng kampanya hanggang ngayon. At nakakatuwang isipin po natin ang dating laban natin noon ng mga supporters ng mga iba-ibang partido, at ngayon ay kakampi na natin sila. Nakikisa na sila sa ating pagkikibaka, lalo na ang pagkikibakan ng ating mahal na Mayor o President Rodrigo Duterte, ang laban sa droga at anumang korupsyon sa ating bansa. Nawa po, tulad lagi ng aking paulit-ulit na sinasabi, na hindi pa po ito ang natatapos ang ating laban. Ito pala ay simula pa lang ng ating laban. Hanggat nakikita po natin ang presidente ay nakaupo at pinaglalaban ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas, lalo na tayo. As lalo tayong magiging matapang, lalo tayo susuporta sa kanya, at lalo pa nating hikayatin ang ating mga kaibigan na hindi pa buo ang kanilang kaisipan upang sa ganoon ay makapagbigay ng suporta sa ating bayan, sa ating presidente, tungkol mga ipinagbabawal na droga sa ating bansa at anumang korupsyon sa pamahalaan ng ating gobyerno. Hindi po tayo tahimik. Kumbaga, wala na tayong kulang pa pagdating sa kabutihan na ginagawa ng ating presidente. Lagi tayong kasama, di ba? Ano man ang gagawin ng ating presidente, pagka nakakabuti para sa ating bayan, lagi po tayong nandoon. Maliwanag ba? So, minsan pa muli, maraming salamat sa inyo. Tulad po ng aming nasasabi, ano yung nakikita natin na maaari nating maitulong sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, tulad ng mga government agency, huwag po kayong mag-atubili na asikasuhin o pakiraman po natin yung hindi tama o maling pamamalakad ng mga tao na yan, na samantalang sila ay umaasa lamang ang kanilang sweldo ay nanggagaling sa ating lahat ng mga OFW. So maraming salamat po, Premier. Nawa po ay ang pakikibaka ay lalo pa nating paigtingin ng bawat isa sa atin. Mabuhay po kayong lahat at papalain po kayo ng poong may kapal. Maraming salamat, Bro Hill. Ganun talaga. Nakaka-inspire, di ba? Halos linggo tayo nakikita mula nang magkampanya. Noong ibang mga administrasyon kasi, pagkatapos ng election, wala. Nga. Paano mangyayari sa bayan? Wala tayong pakialam. Ngayon kasi, ang hiningi kasi natin noong bunong kampanya ay yung peace and order sa ating mahal na bayan sa Pilipinas. Kasi nga, pinakamalaking demand ng OFW na nagpapaaral ng mga anak ang safety nila doon. Isipin mo na lang, padala ka ng padala buwan-buwan o kaya linggo-linggo, padala ka sa anak mo na nagpapaaral na mabuti. Yun pala, natutulog na. Kung nakagraduate na pala, pagka natin na, pagkatapos mo na po yung anak mo, tapos ikaw pauwi ka na, excited ka na, tapos yung anak mo na nag-aral ng mabuti, valedictorian sana, nasaksak ng adik. Sino? Kanino ba? Pupunta. Wala. Talagang makapagmura ka, di ba? Yung mga mura, yung mga istingyawa, mga ganyan. Mga
information pala mga kaibigan, kababayan ko ako po nagpapatakbo ng isang employment agency. Sa pagkatagpag ko na 8 years na ngayon, marami pong na-encounter na mga problema nyo, kagaya ng ganito. Gusto lang mag-design ang isang employer, isang aplikante ko, dahil minulungan na ang amo niya. Ang mura ba ay nakakasakit? Diba? Isang bakit lang po hanggang pare, diba? Diba? Ganyan? Oo, diba? Minsan yan, diba? Magkano lang sa mo pala, ganyan, diba? Parang pating na lang yan, diba? Expression na lang. Okay, wala namang, si Brad, ikaw naman, we would like to hear some inputs from you. Para sa ating pinaglalaban ngayong hapon na to. O kaya, ganito na lang, mag-isip kayo ng mga gusto nyo pang gawin ng ating presidente. Kasi nakakaroon na siya ng 100 days, almost 100 days, 100 na. Wala pa 100 days, no? 100 days of Duterte's government, wala pa. Kaya isipin nyo pa yung gusto nyo pa. Yung gusto nyo pang ano, gusto nyo pang mangyari. Ha? Ate! Penalty na nakasalang na yan eh. Medyo inano lang, oo, inano pa lang, maraming ayaw dahil siyempre, mabitay sila pag ginagawa yan. Okay. Sila nga. Kung meron kayong concern para meron kayong mga problema sa ano, isulat yan sa Facebook dahil ako naman, pag sa tingin ko naman na medyo maganda yung mga inputs sa ano, ay ano ko yan, copy and paste, tapos nilagay ko sa file, tapos pinapasa ko yung Bongo. Bongo, sa totoo lang, Bongo yung sidekick yung ano. Yung ako pinakawawa, sa totoo lang. Hindi yung sa ECAC na, swerte yung taong to, nadikit yan ang presidente. Ang presidente kasi natin ay napaka-working hard president. Isipin mo yung picture namin dito. Ayan na. Ayan na. Oo nga. Ang may present sa akin dito, laban hanggang sa huli. Maraming salamat sa lahat ng mga OFW na sumuporta sa kanya. Laban hanggang sa huli dahil yung ginagawa niya ay para sa ating mga anak sa apo. Ngayon, ang oras nito, kung tingnan nyo ito. Tingnan sa taas. Patingin ko ya. Alas 5 na madaling araw. Alas 5 na madaling araw, ibig sabihin tulog na lahat ng Pilipino. Pero ang ating presidente ay nagtatrabaho pa. Yung hapon na ito, nakikita kami sa TV, nasa General Santos City siya, di ba? Dahil ang award siya ng 12 policemen na nakaano sa naging sentro yung nila sa operation nila kontra sa droga. So binibigyan niya na kaagad ng bus or maagang pamasko, 200,000 each award niya. Di ba? Meron ba presidente ganyan? Meron si Mayor. Di ba? Tapos ngayon, ang iba pa, ang bago pang mga ano ngayon, pag hindi nag-Facebook, hindi pa nakakaalam, ang ating mga airport sa, ano ngayon? Free wifi na! Wow! Oh, diba? Sabi nga nung kasabay ko magabi, sabi niya, uy pala, bakit kasi ginagawa ng iba? Diba? Binulsa eh! Tapos, ito pang inano ko, kung meron din kayong concern para kay Bato, isulat nyo yan, isulat nyo. Tapos i-post nyo sa Emilio Group o kaya sa DDS Hong Kong. Dahil pag ano kasi, pag sinisipa kasi ako, nagka-copy and paste lang ako. Tapos i-trade din ko yung mga post. Ito po ay isang concern ng isang OFW ng Hong Kong. Ito pangalan si Esperanza de Lima ay nag-lima ng kanyang ay balik ng bitay para mabitay yung tiyahin niya. Okay. Meron pa tayong, magkano naman tayo? Medyo magkasiyahan na ba? Kasi kung tayo seryoso, sa mga mukha ni Kuya.
po, siya lang kanina, ano pa yun, mamaya, nakanta pa yan. Okay, we would like to give you a